Isang araw, nagtuturo si Jesus sa isang pangkat ng mga tao. Narinig niya ang mga pariseyo at mga guro ng batas na nagsasalita tungkol sa lahat ng mga makasalanan na nasa paligid niya. Hindi nila ito nagustuhan kaya't nagsalita si Jesus sa kanila at nagkwento ng ganitong kwento. May isang ama na may dalawang anak na lalaki. Isang gabi, sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na po sa akin ang mamanahin ko. Gusto ko na ibigay mo sa akin ang lahat ng pera na ibibigay mo sa akin kapag namatay ka. Ngunit wala pang sakit ang kanyang ama, malusog pa ito. Kalaunan ay hinati ng ama ang kanyang kayamanan at binigyan ang bawat anak ng parte. Ilang araw ay tinipon ng bunso lahat ng nakuha niyang kayamanan at umalis sa kanilang tahanan. Yay! Ako'y aalis na upang masilayan ng mundo. Pupunta ako at kakain ng mga gusto ko at mananatili kung saan ko nais. Ako'y mabubuhay na parang isang hari. Ganon lang ang ginawa ng bunso. Nagpunta siya sa mamahaling kainan. Palagi niyang inilalabas ang mga babae at binibilhan ang mga ito. Bumibili siya ng mga bagay na hindi niya gusto o kailangan. Nabuhay siya ng ganito sa sandali, ngunit pagkatapos ng isang araw ay napagtanto niya na wala na siyang pera. Iisang barya ay wala. Hindi nagtagal, nagutom at naghirap ang bunso. Ang tanging bagay na nasa isip ng bunso ay ang makahanap ng trabaho. Saan man siya makakuha ng sapat na pera upang bumili ng pagkain at manatiling buhay. Naghanap siya kahit saan upang makahanap ng trabaho. Ngunit ang tanging trabaho na natagpuan niya ay ang nagtatrabaho sa isang bukid na kanayunan na nagpapakain ng mga baboy. Paumanhin, ngunit meron ka po bang trabaho na pwede kong pasukan? Kailangan ko talaga ng pera. Paumanhin ko, ngunit kailangan ko talaga ng trabaho. Nagsusumikap akong maghanap, subalit wala akong makita. Sige, pakainin mo ang aking mga baboy. Po, ngunit, o siya, umalis ka na. Wala nang pwedeng ipangkanin. Hindi po. Nais ko po ang pagpapakain ng baboy. Maganda po yung gawin. Ginagawa ito ng bunso ng ilang oras, ngunit hindi siya kumita ng maraming pera at hindi siya makakabili ng sapat na pagkain, kaya lagi siyang gutom. Walang nagbibigay sa kanya ng tulong. Ayoko nito. Ang mababoy na ito ay mabaho. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Gusto kong kumain ng kahit ano. Mabaho ang pagkain ng baboy na ito eh. Nakakadiri. Hindi ko ito kakainin. Hindi ko ito kakainin. Pero, kakainin ko na ito. Nagutom ang bunso kaya kumain siya ng pagkain ng baboy. Hindi ito masarap kaya't hindi siya makakain ng marami. Di rin ako makapaniwala na sa tingin niyo ay masarap to. Baka hindi niyo ito nalalasahan. Anong gagawin ko? Sandali, gaano karami ang manggagawa ng aking ama? Lahat sila ay may nakakain ng pagkain. Sobra-sobra pa. Narito ako at nakaupo kumakain ng hindi masarap. Kung maaari naman akong pumunta at magtrabaho sa kanila. Ngunit, hindi ako makakabalik agad dahil sa mga nagawa ko. Ginugol ko lahat ng aking pera sa bisyo at ang ginawa ko ng isang taon ay wala sa tamang pag-iisip. Alam ko kung anong gagawin ko. Uuwi na ako at tatanungin ko ang aking ama kung maaari ako magtrabaho sa kanya. Napakasama ko na hilingin pa ang kanyang kapatawaran. Kaya tumayo ang bunso at umalis sa bansang pinuntahan niya. Bumalik siya sa kanyang ama. Ngayon, habang malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama mula sa kanilang tahanan. Napuno ito ng galak at saya. Tumakbo siya at ang kanyang ama. At niyakap siya at hinalikan. Anak ko, kamusta ka na? Saan ka nang galing? Naging masama ako. Sinayang ko ang aking pera at oras. Naging masama ako sa iyo. Hindi rin ako karapat-dapat na tawagin iyong anak. Maaari ba akong lumapit at manirahan dito at baka magtrabaho para sa iyo? Ang lahat ng manggagawang lalaki ay naging masaya at naganda para sa kapistahan. Sa gabing iyon, ngayon, ang kanyang panganay na anak ay nasa bukid at habang papalapit na siya sa bahay, nakarinig siya ng musika at nakakita siya ng nagsasayawa. Bumalik na ang kapatid mong bunso. Siya ay buhay at maayos. Ang iyong ama ay napuno ng galak sa pagtuklas na siya ay ligtas.
Pinatay niya ang pinatabang Goya para sa ating lahat upang magdiwang. Halika, at upang makita mo ang iyong kapatid. Ano? Ayoko siyang makita. Nagalit ang panganay na anak dahil mayroong isang pinagdiriwang para sa kanyang kapatid, na nakuha ang kanyang mana at tumakas. Siya ay nansiselos na ang isang bagay na tulad nito ay hindi pa nangyari sa kanya kahit na hindi pa siya tumatakas at walang ginagawa na masama sa kanyang ama. Nagtrabaho ko para sa iyo. Sa lahat ng taon na ito, palagi kitang pinaglilingkuran ng maayos at hindi ako sumusuway sa isang salita na sinabi mo sa akin. Ngunit hindi mo ako pinaghandaan ng isang pista. Hindi makatarungan ang sinasabi mo, ngunit makinig ka. Lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwa, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. Sinasabi ko sa inyo na totoong magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit, dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kanyang kasalanan, kaysa sa 99 na matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Marinig ito ng mga tao na nakikinig kay Jesus, na aliw sila at sumaya. Ngunit ang marinig ito ng mga Pariseo, wala silang masabi at nais nilang paalisin si Jesus.